Noli Me Tangere. Chapter 2. Crisostomo Ibarra. Bago ang lahat, alalahanin natin ang nangyari sa Chapter 1. Nagpa-party si Kapitan Tiago sa bahay niya sa Binondo. Dumalo ang mga bigatin, mga praile, mga opisyal, at mayayaman. Dito natin unang nakita si Padre Damaso at ang tensyon sa pagitan niya at ni Teniente Guevara. Inalala nila ang pinahukay na bangkay ng isang erehe na hindi pa natin alam ay may koneksyon pala sa bida ng ating kwento. Ngayon, sa Chapter 2, dumating na ang taong matagal nang hinihintay. Ang anak ng lalaking yon, si Crisostomo Ibarra. Ang pagdating ni Ibarra, biglang napatigil ang lahat. Akala mo may artista na dumating, pero hindi artista. Hindi rin ang Kapitan General, at hindi rin ang magagandang dalaga. Ang nagdulot ng gulat ay ang pagdating ng isang binatang nakaitim na damit, kasama si Kapitan Tiago. Lahat na palingon, si Padre Sibila na pahinto, si Teniente Guevara na distract, at si Padre Damaso namutla, parang nakakita ng multo. Sabi ni Kapitan Tiago, "I have the honor of presenting to you Don Crisostomo Ibarra, the son of my deceased friend." The awkward encounter with Padre Damaso. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Padre Damaso. Biglang cold. From being the loudest voice sa party kanina, naging tahimik ang lolo mo. Hindi man lang pinansin si Ibarra. Nagulat si Ibarra nang makita si Padre Damaso at binati ito. "Padre Damaso, ang kura sa aking bayan at matalik na kaibigan ng aking ama." Pero hindi siya pinansin. Nanigas si Padre Damaso sa upuan. Hindi man lang iniabot ang kamay. Pagkatapos ng ilang segundo, sabi ni Padre Damaso, "Hindi ka nagkamali, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama." Hiyang-hiyang napayuko si Ibarra at tumalikod. Para siyang sinampal ng malakas sa muka. Yung feeling na gusto mo nang lumubog sa kinatatayuan mo dahil sa kahihiyan. Napaharap siya sa tenyenteng kanina pa nagmamasid. Spoiler alert! Ito ang first subtle tension between Padre Damaso and Ibarra. Mahalaga ito kasi magiging major later. Foreshadowing 101. Teniente Guevara, defender of Don Rafael. Dahil walang ibang nagsalita, si Teniente Guevara ang lumapit. "Kayo ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra? Welcome back to your country, and may you be happier in it than your father was. Salamat at nakarating kayo ng ligtas. Nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ang iyong ama. Siya'y kilalang marangal. The praise you bestow upon my father removes my doubts about the manner of his death, of which I, his son, am yet ignorant." Sagot ni Ibarra, in Tagalog, "Ginoo, ang papuri ninyo sa ama ko'y pumapawi sa aking hinala tungkol sa kanyang pagkamatay." Gets? Naluha ang tenyente. Tumalikod na lang at umalis. Dala ang bigat ng damdamin. Naiwan si Ibarra mag-isa sa gitna ng room, with no one to guide him. Another spoiler alert! This is your first big hint that Don Rafael's death was unjust, and that Ibarra knows nothing about it yet. Ibarra, the gentleman. Dahil wala nang kakilala sa paligid, hindi na alam ni Ibarra ang gagawin. Lumapit siya sa mga babae. "It has been 7 years since I have been in my own country. I cannot suppress my admiration and refrain from paying my respects to its most precious ornaments, the ladies." Pero deadma ang mga babae. Hindi siguro pasok sa taste nila yung banat ni Ibarra. Kaya si Ibarra, umurong na lang politely. "Oof!" So, Ibarra introduces himself to the men and says, "In Germany, when a stranger finds himself at a function, he gives his name.
Allow me to adopt that here. My name is Juan Crisostomo Ibarra Imagsalin. Para mas malinaw, this is what he said. Mga Ginoo, sa Alemanya kaugalian magpakilala ang isang estranghero kapag siya ay nasa isang pagtitipon. Hayaan ninyong gawin ko rin ito sa pagkakataong ito. Ang pangalan ko ay si Juan Crisostomo Ibarra Imagsalin. Isa-isa naman nagpakilala ang mga nasa umpukan at namukha ni Ibarra ang isang makataroon. The Bitter Poet. May isang lalaki na tinawag ni Ibarra na Makata. Ang inyong mga tula ay bumuhay sa aking pagmamahal sa aking bayan. Ano ang dahilan ng hindi ninyo pagsulat? Pero ang reply ng Makata, I no longer write. One writer has been imprisoned for saying a simple truth. Ang anak ng leon ay leon din. Pagkatapos ng pakikipag-usap ni Ibarra sa Makata, siya'y lumayo at lumapit naman sa kanya si Kapitan Tinong. The friendly Kapitan Tinong. May isang lalaking lumapit kay Ibarra. Senyor Ibarra, ako si Kapitan Tinong, kaibigan ni Kapitan Tiago at malapit na kakilala ng iyong ama. Maaari po bang makasalo namin kayo sa isang pananghalian bukas? Ang sabi ni Ibarra, thank you, but I must leave for San Diego tomorrow morning. Dinner time. End of chapter 2. Biglang may sumigaw, dinner is served. At nagtapos ang kabanata sa eksenang nagsisidatingan ang mga bisita sa hapagkainan. Narito ang tema at mga key points sa chapter 2. Number 1. The disillusionment of coming home. Lesson. Even if you love your country, it may not love you back the way you hope. Drama naman. Crisostomo Ibarra returns home, full of excitement and admiration for his homeland. But he's met not with warmth, but with cold stares, awkward silences, and outright rejection, especially from Padre Damaso. Number 2. The presence of power and hypocrisy. Lesson: those in power may smile in public, but hide ugly truths. The priests, especially Padre Damaso, show the corruption and selective memory of the church. Damaso was once close to Ibarra's father, but now publicly denies any friendship, hinting that something darker happened to Don Rafael. His pale face and refusal to shake Ibarra's hand suggest a guilty conscience. When he says, "Your father was never a friend of mine," it contradicts what Ibarra believed and hints at betrayal, possibly connected to Don Rafael's downfall. This moment is Rizal planting seeds of mystery for the readers. Number 3. The lion's son is also a lion. This symbolizes the power of bloodline and the dangerous truth. The line that nearly got a poet exiled means a brave or noble father begets a brave son. It's a direct warning to the Spanish and church authorities. If Don Rafael was a threat to the system, maybe his son is too. This foreshadows that Ibarra, though soft-spoken now, might follow in his father's footsteps. Ngayon kilala na natin si Juan Crisostomo Ibarra. Mabait, edukado, pero clueless pa sa mga totoong nangyari sa kanyang ama. Sa chapter 3, aalamin natin yung tinatawag nilang The Tinola Incident. Opo, yung leeg ng manok na sumira sa masayang hapunan. May mga questions sa end ng video na ito na pwede mong sagutin para malaman mo kung papasa ka ba sa quizzes nyo. I-comment mo below kung ilan ang score mo. Mag-subscribe na para updated ka sa mga bagong episodes. Paki-like kung gusto nyo pa ng mga videos na tulad nito. I-share mo na rin sa mga friends mo na kailangan ng tamang review lang. See you sa chapter 3. Okay, get a half sheet of paper and a pen. Let's start the quiz. Ano ang full name ng ating bida? Juan Crisostomo Ibarra Imagsalin. Sino ang nagpakilala kay Ibarra sa party?
Kapitan Tiago. Anong sinabi ni Padre Damaso tungkol kay Don Rafael? Hindi sila naging magkaibigan. Anong kasabihan ang binanggit ng lalaking Makata? The lion's son is also a lion. Sino ang nag-imbita kay Ibarra para sa isang pananghalian? Kapitan Tinong. Nakuha mo ba lahat ng tamang sagot? Pa-comment naman kung saang school ka pumapasok. See you sa next chapter. The Chicken Tinola Incident.